Ako po ay si Maestro Israel, isang pigpilian na taga rito, taga Mungkada, Tarlac po ako. Bago po ako nagsimula bilang isang gagamot, ito po ay napakahabang kwento ko. Marami pong hindi naniniwala, pero totoong buhay po ito. Kasi po bago ako nagsimula, ako po ay isang nagbukpid lamang. Kundi po ako po ay nagtrabaho sa Manila. Hanggang ako po ay nagkasakit. Nagkasakit po ako sa malubhang karamdaman. Ngayon po, siguro ito po ang umpisa para sa aking paggagamot. Tayo po ay isang pet healer dito sa Mungkada, Tarlac, na dinagawin po ng iba't ibang lugar. Ano po ang personal na paniniwala niyo tungkol sa regalong ito? Sa tingin niyo po, saan galing ang kapangyarihan? Ako po ay nagkasakit ng 2 taon mahigit bago po tinanggap ito. Bago po nagsimula na maggamot na, parang hindi ka panipaniwala. Doon po lumakas ang loob ko sa mga mayroon pala na gumagabay sa akin. Kaya nung dumating ang araw, marami pong hindi naniniwala sa akin nung una, pero nung kalaunan ng tumagal na, ayun, marami na pong naniniwala. Ano po ang ginagawa niya para i-maintain o alagaan yung kakayang ito, Maestro? Kailangan malakas ang iyong pananampalataya at pananalig sa Diyos. Alam niyo, isang manggagamot, laging nagpapakumbaba at humihingi sa Panginoon ang gagawin mo sa mga kapangyarihan para lumakas. Yun po ang ginagawa ko po, ang pagdarasal at saka yung faith ko sa Panginoon na yung mga pasyente pag ginagamot natin, yun po ang ginagawa ko sa aking fighting spirit. Kailangan mo pa rin na magtimpi sa sarili mo kasi po maraming susubok talaga sa iyo. May rituals, dasal o preparation po ba kayo bago mag-healing session? Mayroon. Una sa lahat, bago ka maggamot sa isang tao, kailangan mo munang suriin isang tao. Kung ito po ay gawa ng tao, elemento, bago tayo magsimula. Maestro, may isa pa akong katanungan. Yung patungkol sa pag-aaray, paano yung proseso nun? At paano yung ginagawa bago gawin? Ano po ang klaseng pag-aaray po yun? Yung pag-aalay po parang pag-aatang kung tawagin. Ginagawa ko rin po yun sa mga nagre-ritual po ako para sa mga elemento, sa mga hindi po nakikita. Tulad din po ng mga nakasagi ka, nakatama ka sa mga hindi nakikita, mayroon din tumutubo sa katawan. Ang mga sinasabi nila kung minsan binabarang na, hindi po yun. Hindi lahat po ng gawa ng tao ay binabarang. Alam niyo kung minsan po mayroong physical na para sa medicine o para sa manggagamot. Kaya ginagawa ko po ang minsan ng pagre-ritual. Yun po ang sa aking paniniwala, yung pagpinakamalakas na ginagamit sa mga sinauna. Kasi kami mga sinauna na nagagamot. Ginagamitan po namin ng ritual. Kasi po yan, ang ritual po, kumbaga ginagawa ko po yun. Nag-aandog ako sa mga espiritu na hindi nakikita para humingi po ng tawad sa mga hindi nakikita. Kasi po yun mga lika po ng mga demonyo. Kasi po pag hindi natin naibigay kumisan, ayun, pinalalala po ang iyong karamdaman. Kaya yun po ang pagre-ritual. Kailangan po suriin mo muna isang tao kung talagang ito po ay kailangan pong ritualin. Ano po ang pinaka-miraculous o hindi nyo nakakalimutan o makakalimutan na healing na naranasan nyo? Sa aking naranasan sa aking paggagamot, tulad din po yung mga malapit ng mamamatay, biglang gumagaling po. Marami na rin po akong naranasan na mga ganyan. Mayroon na rin pong patay na nadala rito o napuntan namin ospital. Pero gumaling po sila dahil sa aking pananampalataya. Yun po ang hindi ko makakalimutan sa buhay ko, yung marami pong tulad din po mga sinasaniban na talagang galing na po sila sa medicine. Pero sa amin pala mapupunta yung mga bagay na yan. Meron po yung talagang hindi po namin napapagaling na talagang para sa mga medicine po yun.
Meron din po sa mga galing sa medicine na talagang kalubanan na hindi na nakakayanan. Hindi naman sa lahat na ang mga pasyente kaya namin pagalingin. Alam niyo po, sa mga ganyang bagay, kailangan po, bago ka pumunta sa mga albularyo, kailangan mo yung malakas ang iyong pananampalataya. At kailangan magkasal ka rin. Hindi lang kami ang mga manggagamot na nagdarasal sa kanya. Kailangan tulungan niya rin po ang kanyang sarili para sa ganoon gumaling po ang kanyang karamdaman. Meron po ba kayong natulungan na talagang nagbago ang buhay tapos bumalik sa inyo pagkatapos? Ang masasabi ko lang po, napakarami po. Napakarami pong mga nagaganap po yan. Tulad din po mga natulungan natin na pasyente natin na nagbago ang buhay. Tulad din po na kung minsan po ay nasa bingit na ng kamatayan, ay gumaling siya, ay bumabalik sa akin upang magpasalamat. At saka sa alam niyo po sa mga pasyente natin, kung minsan po mayroon din po yung mga pasyente natin na kahit natulungan natin, nakakalimot na po siya. Pero ang lagi kong sinasabi sa kanila, kahit makalimutan ako, pero ang una sa lahat, huwag nila makalimutan ang Panginoong ang dakilang Diyos na ang siyang nagpagaling sa kanila. Alam po natin na wala po akong kakayahan, isa akong ordinaryong manggagamot lamang. Isa lang akong ordinaryong tao para magpagaling sa mga may sakit. Pero alam niyo po, napakarami po na yan, yung ganyan mga tanong niyo po, yung mga pasyente natin. Marami pong bumabalik tulad din po sa mga ibang bansa na nakapunta na napagaling natin. At saka pumabalik dito, bigla na lang tayong riniregaluhan o binibigyan tayo ng mga pasasalamat. Ito po ay hindi naman natin tinatanggihan sa mga pasasalamat nila kung ano yung binibigay sa atin. Tayo po ay isa po tayong tumutulong sa kapwa. Alam niyo po sa mga ginagamit natin, hanggang doon lang po tayo yung mga bagay na yan. Saan naman po kayo nakakarating dahil sa paggagamot? May mga lugar ba na tumatak talaga sa inyo para sa misyon? Napakarami na kung napuntang lugar. Sa loob ng 20 may dekada na po, tayo po ay nagmi-misyon. Kuminsan, sa unang pinag-missionan po sa Pangasinan, 4 na taon po ako dyan na naggamot. Pero nung lumipat na ako, napunta po ako ng Bataan. 1 taon po ako doon, tapos sa Zamboanga, nakarating na rin po ako ng Bicol para maggamot lang sa mga ganitong mga misyon. Galing na rin po tayo sa Cavite. Sa Cavite po, ilan pa lang po kaming manggagamot po dyan. Pero mga kasamahan ko noon, siguro hindi na natin matandaan kasi mga matatanda na noon. Pero ang alam ko mga patay na mga kasamahan ko. Dahil sa tagal na natin naggagamot. Galing na rin po ako sa parting Bulacan, sa Isabela. Galing na rin po ako dyan. 2 taon po tayo nagamot dyan sa Isabela hanggang sa Cagayan. Sa Ilocos po ang pinakamatagal natin nagamot. Ayan po sa Ilocos halos napuntaan na natin dyan. Marami akong tinirahan dyan na nagamot. Habang nagtatrabaho po ako, nagagamot po ako dyan. Kaya yun po ang aking misyon. Kaya nakilala po ako ng maraming tao. Kaya nung tumagal na, umuwi na ako dito sa amin dahil ang inutos sa akin ang siyam na lugar na pinag-missionan ko, yun po ang tinupad ko sa aking sarili. Kaya nakilala po tayo ng maraming tao. May mga pagkakataon ba na tinatawag kayo kahit malayo? O kaya gabi, kahit delikado? Ano pang pakiramdam nun? Ay, napakarami po. Alam niyo po ang pakiramdam ko. Kahit ayaw kong gawin po ito pero nagagawa ko. Kasi kung minsan po yung mga pasyente natin, nagdadagsan sila kahit maski anong oras pumupunta po sila dito. Wala po kong tinatanggihan sa mga tao may karamdaman. Basta napasugod ko rito, hindi ko po sila pinamabayaan. Ito po yung inaharap ko na ginagamot. Tinutulungan po natin sa kanilang mga karamdaman. Kasi po hindi po natin pabayaan po yan. Kasi nandyan na po yan. Hindi tulad po natin sa mga ibang magagamot. Anong araw lang yung kanilang mga paggagamot. Pero ako, maski ating gabi, kung pumunta sila sa bahay ko, ayos lang. Kuminsan nga po, pupunta sila dito, parang kinukuha ako na pa-emergency. Pagka alam ko po na pagkakatiwalaan ko yung tao, pumupunta po ako. Pero pagka alangan po ako, parang nag-aalangan po ako, hindi po ako pumupunta. Pero kaya sinasabi ko sa nila dahil na lang po dito sa aking bahay para sa ganun po dito natin gagamutin. Yun po ang pinakamadalas natin ginagawa sa mga tulad natin na magagamot. Ganito po talaga tayo. Hindi po tayo nagpapahubaya sa mga taong
may karamdaman. Pag oras na napupunta sila rito, huwag po natin tanggihan kasi po nangangailangan po ng tulong yan. Maestro, ano po pala yung pinagkaiba ng kulam at saka barang, pati yung naengkanto? Ay, marami pong posisyon yan. Alam niyo po, sa tuon lang po, sa mga kapwa kong magagamit, alam niyo po ang pinagkaiba ng kulam at barang, lalong-lalo po sa mga naengkanto. Alam niyo, una sa lahat, ang barang at kulam, parang parehas din po yan. Pero may pinagkaiba lang. Kasi po, ang kulam, karamihan sa ating mga inggit o ano, nandan din yan, parehas din yan, kulam at saka barang. Alam niyo po, ang barang, kuminsan po ang barang maraming lumalabas sa katawan na parang pinapasugat, may lumalabas. Yun po ang barang. Mayroon po mga insekto na kinagat ka na parang nabubulok sa katawan, na talagang dumadami po sa katawan mo. Yun po ang mga pinagkaiba ng barang. Ang kanto naman po, ito po ay minsan nakakatama ka. Ibig sabihin nun nakakasagi ka. O sa mga engkanto, minsan sumasanib po yan. Parang nakapagkakatuwaan ka. Ganun po ang mga pinagkakaya. Kung minsan po nagre-ritual po tayo, namamahagi po tayo sa mga engkanto. Kailangan. Kung may mga tao nanonood po ngayon na tawawalan ng pag-asa, ano pong gusto niyo sabihin sa kanila? Ang mensahe ko lang po sa mga tao na nawawalan ng pag-asa, magiging matatag po kayo, manalangin at magdasal sa Panginoon. Lumapit po kayo sa mga ganitong mga tulad namin, wala pong mawawala. Tandaan niyo po ito, kailangan niyo po na magdarasal sa Panginoon una sa lahat. Huwag po tayong bibitaw. Isa lang po ang buhay natin sa mundo, hindi na po tayo babalik kahit kailanman. Tandaan po natin ito, magiging panatag po tayo sa buhay natin. Kung ano po ang binigay sa atin na regalo sa ating Panginoon, tanggapin po natin ito. Kasi po, iisa lang po, hindi na po muling babalik po yan. Kaya masasabi ko lang po sa mga nahihirapan na may karamdaman, pagkatapos nyo pong magpasuri sa mga medicine, kung wala pong finding sa inyo, wala pong magagawa, maaari po kayong kumonsulta sa mga tulad ng mga tuloy. Nandito lang po ako po si Maestro Israel na nakatira lamang po sa Mungkada, Tarlac. Tuligasor Mungkada, Tarlac po. Hanapin niyo po ako dito. Nandito lang po ako. Sana po maupahay ko lang po sa inyo. Magiging malakas ang inyong pananampalataya. At lagi po tayong handa at magdasal sa Panginoon. Ito po ay isang pagsubok lamang sa buhay natin. Tanggapin natin. Kung sakali man madugtungan ang buhay natin, huwag po tayo makakalimot sa poong may kapal. Salamat po and God bless po sa lahat ng mga nanonood sa oras na ito.